Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Rinig po ba dyan sa likod yung boses? Sige po. Manalangin po muna tayo sa ating Panginoong Hesus bilang paghahanda po sa Santiago Kabanata 4, talata 11 hanggang 12. Dakilang Diyos, ikaw po ay makatarungan, makapangyarihan, matuwid, at ikaw lamang yung may kapamahalaan sa bawat isa sa amin, sa bawat isip, sa bawat puso namin. Ito po ay tinatagubilin po namin sa iyo. Bigyan kami ng karunungan mula sa iyong Espiritu na siyang nagsulat ng mga talatang ito sa katauhan po ni Santiago. At ikaw din po ang manguna sa amin upang lubusan naming maunawaan ang dalawang talatang ito na biyayang hatid niyo po sa amin para ang aming pamumuhay bilang Kristiyano ay mapagtibay, lalo na yung pananampalataya na biyaya ring galing sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga karunungang ibibigay niyo po sa amin ngayon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Makibukas po kayo sa Santiago Kabanata 4, talata 11 hanggang 12. Atin pong basahin. Sabi po ni Santiago dito, mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang naninira o humahatol sa kanyang kapatid ay naninira at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magparusa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Noong mga panahon ng Panginoong Jesucristo, habang kasama niya yung mga maniningil ng buwis, yung mga bayarang babae, yung tinuturing na makasalanan, nakita ang Panginoong Hesus ng mga Pariseyo, tagapagturo ng kautusan, na talaga namang kung sa kaalaman lang ay magagaling dalubhasa sa batas yung mga Pariseyo, tagapagturo ng kautusan. Subalit dun sa kanilang mga napuna, napula, o di kaya yung nakita sa pagsasalo-salo ng Panginoong Hesus kasama ng mga makasalanan, maniningil ng buwis na itinuturing na salot sa lipunan nung unang panahon, sabi nila sa Panginoong Hesus, tignan ninyo yung guro ninyo, kausap yung alagad ng Panginoong Hesus, kumakain at umiinom, lasenggo, matakaw, kasama ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. At hindi lang ang Panginoong Hesus ang nakaranas ng paghatol. Maging yung kanyang mga alagad, hinatulan din sila base doon sa kanilang panlabas na mga pagkilos. Ganon din yung mga tagapagturo ng kautusan, yung mga dalubhasa pagdating sa batas, mga Pariseyo. Ang kausap naman ay ang Panginoong Hesus. Sabi doon sa Panginoong Hesus, tingnan niyo yung alagad mo, bakit ganon? Hindi naguhugas ng kamay bago kumain. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, ang nagpaparumi sa tao ay yung lumalabas sa bibig kasi nagmumula sa puso. Hindi naman yung pinapasok sa bibig. Kaya yung paghatol po mga kapatid ay kasalanan. Kung bali ang paghatol o paghusga, ito ay kalapastanganan sa Diyos. Si Santiago, ganun din ang kanyang naisulat. Sabi niya, kasalanan ang paghatol sa kapwa. Dahil pagpapakita ito ng isang pagmamataas. Bahagi ng pagmamalaki, pagmamayabang, ang paghatol sa kapwa. At sabi niya, kung gusto ninyong ma-resolba, maayos yung anumang alitan, labanan sa pagitan ng mga nagtitipon,
sa kanyang mga sinulatan, kailangan magpakumbaba kayo at itataas kayo ng Diyos dahil sa inyong kababaang loob. Nagbigay si Santiago dito ng halimbawa upang lubusan nating malinawan, maunawaan yung halaga ng pagpapakumbaba. At sa paghatol sa kapwa, dito niya ibinigay yung mga bahagi ng pagiging pagmamalaki o pagmamataas. Kahit naman siguro tayo mga kapatid, nakaranas tayo ng paninirang puri, pinulaan tayo ng mga tao. May nagsabi nga na sa buhay ng mga Kristiyano, maraming mga mata na nakatingin sa atin. Pero yung mga hindi mananampalataya ng Panginoong Hesus, bibihira lang yung nakakakita ng kanilang pamumuhay na masama. Bibihira yung pumupula sa kanila dahil kasama nila sa paggawa ng kasamaan yung mga walang relasyon sa Diyos. Pero yung mga Kristiyano, maraming mata ang nakatingin sa kanila at karamihan nakakaranas sa kanila ng maling paghatol. Mali po ba ang paghatol? Kasalanan ba ang paghatol? Sa salita po ba ng Diyos ay meron bang mga pamantayan, sukatan kung paano ba tayo pumatol o manahimik na lang tayo at hayaan natin na ang Diyos ang kumilos. Dito po makikita natin na mahalaga yung liwanag ng salita ng Diyos kasi may mga pagkakataon sa buhay natin, pwedeng lapitan tayo ng mga taong naninira ng kapwa nila, kapitbahay, o di kaya tayo naman yung nagiging kabahagi dun sa paninira o dun sa pagpula, pamimintas. Madalas ang kalikasan ng tao dahil sa pagiging makasalanan niya, mapuna yung mga mali ng isang tao. Sa 10 mga ginagawa ng tao, 9 yung tama, 1 yung mali, mas napupuna yung 1 mali at natatabunan yung 9 na tama. Kaya mahalaga po mga kapatid na matunghayan natin doon sa 2 talata na inihabilin sa atin at ipinapaalala sa atin ni Santiago na sabi niya, huwag kayong humatol sa kapwa o kasalanan ang paghatol sa kapwa. Dahil unang-una, ang humahatol sa kapwa ay humahatol sa kautusan ng Diyos. Pangalawa, ang humahatol sa kapwa ay umaagaw sa karapatan ng Diyos. Kasi isa sa mga patunay, kung babalikan natin yung tema ng Santiago mga kapatid, pagpapatibay na buhay yung pananampalataya mo at hindi patay, kailangan makita sa atin yung pagpapakumbaba. Hindi makita yung pagmamalaki, pagmamayabang, pagmamataas, o yung maling pagtrato natin pagtingin dun sa kapwa po natin. Kasi bahagi yan ng kautusan. Royal law, yung love your neighbor. Kaya samahan niyo po ako mga kapatid, isa-isay natin yung mga ginamit na mga salita ni Santiago dito sa Santiago Kabanata 4, talata 11 hanggang 12. Sabi ni Santiago dito, mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Kung matatandaan po natin mga kapatid, binigyan din tayo ng pagkakataon ni Santiago na mapagkalooban ng karunungan patungkol dun sa paggamit ng dila o yung pananalita, di ba? Sa Kabanata 3. Sabi niya, ang dila, napakalaki ng pagmamayabang at maliit na bahagi lang ito ng katawan ng tao pero malawak yung pwedeng masira nito. Unang sisirain niya yung sariling buhay ng taong mali yung paggamit ng dila. Pangalawa, yung ibang mga tao na maaring sirain niya o pulaan niya, pintasan niya, o di kaya kung ano man yung mga paratang na gawin doon sa tao ay magagawa ng dila. Sabi nga ni Santiago, maaaring magamit ang dila o yung salita natin sa pagpupuri sa Diyos at gayon din sa paghamak dun sa kapwa natin na
nilikhang kalarawan ng Diyos. Isa kasi sa ibinubunga ng pagpapakumbaba yung marunong magpigil ng dila. Yung ibinubunga naman ng pagmamataas, pagmamalaki, yan yung paghatol sa kapwa, paggamit ng maling mga salita, masamang salita, paninira, na bahagi ng alitan o ng labanan. Kaya sabi din sa Santiago dito, dahil nga merong kaguluhan sa pagtitipon nila, dahil dun sa mga pansariling hangarin, pansariling layunin, sabi niya, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Tratuhin ninyo na magkakapantay ang bawat isa sa inyo. Walang mas mataas at mas mababa sa inyo. Pare-parehas kayong mahal ng Diyos at ang Diyos lang ang may kakayanan na humatol base dun sa inyong mga ginagawa o sa kalagayan po ninyo. Sabi niya, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Bakit kaya? Sabi niya, ang nininira o humahatol sa kanyang kapatid ay naninira at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang tagapaghatol nito. Makikita po natin, mga kapatid, dito sa talata 11 na yung paninira o pamumula, paghatol sa kapwa, pag yan ang naging sistema o gawain ng isang tao, hinahatulan niya ang kautusan. Bahagi kasi ng kautusan, kung maalala natin mga kapatid, di ba yung sinasabi rin ni Santiago sa Kabanata 2, yung magmahalan kayo sa isa't isa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi mo siya dapat sirain, hindi mo siya dapat pulaan, pintasan o gawan ng anumang paratang para mapabagsak siya o di kaya ay maalis siya doon sa posisyon na meron siya ngayon. Halimbawa, sa trabaho, di ba? Usong-uso yung siraan. Sa politika, ganun din. Kahit saan tayong mapadpad na bahagi ng lipunan, sa bahay man, sa mga magkakapamilya, magkakapatid, usong-uso ang siraan. At ang isa sa mga pangunahing bayani ng paninirang puri ay yung chismis. Alam niyo po ba yung mga kapatid? Na yung chismis, isa din siya dun sa sinasabi ni Pablo dun sa aklat ng Roma na kasalanan ng tao, kasamaan ng tao na ginagawa, na malaking kalapastanganan din sa Diyos. Hinahatulan yung kautusan na ibinigay ng Diyos kasi hindi mo minamahal yung iyong kapwa kapag sinisira mo siya, pinupulaan mo siya, o pinipintasan siya dun sa kanyang kaanyuan, o di kaya dun sa dahil galit ka sa kanya, nagsiselos ka, inggit ka sa kanya, may pansarili kang hangarin, kaya pupulaan mo siya, sisiraan mo siya sa ibang tao. Maraming mga tao, pagka kaharap ka, maayos kausap, maganda ang impression sa'yo, pero pagtalikod, para yung nangangagat na, o di kaya maraming mga palaso na nakaumang sa'yo sa likod, di mo alam. May mga ganong tao na ganito ang gawain, ang manira ng kapwa. At kapag ka naninira ng kapwa o pumupula, hinahatulan mo ang iyong kapatid, hinahatulan mo na rin ang kautusan. At kapag ka hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagatupad nito. Hindi ka na tagasunod. Hindi ka na nagpapasakop dun sa kautusan ng Diyos, hindi ka na nagpapasailalim sa kautusan ng Diyos. Ikaw na yung tagapaghatol. Parang nag-domino effect. Pag nanira ka ng kapwa, hinahatulan mo ang iyong kapwa, hinahatulan mo rin ang kautusan. Dahil ikaw na nga yung tagapaghatol ng kautusan, ikaw na yung hukom. Ibig sabihin, nasa ilalim mo ang kautusan. Mas mataas ka sa kautusan. Mas mataas ka sa sino mang mga tao kung ikaw ay naninira. Bahagi ng paninira, mga kapatid, yung pagsisinungaling, yung sinasabi sa Exodo Kabanata 20, na isa sa mga 10 utos na huwag kang sasaksi na hindi ayon sa katotohanan,
para dun sa iyong kapwa. At pag binalikan natin yung 10 utos, lahat naman yun tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, yung unang 5 kautusan, yung kasunod na 5 kautusan patungkol sa kapwa. Yun yung kautusan na sinasabi ni Santiago po dito, na hindi dapat malabag, hindi dapat natin hindi bigyan ng halaga. Mahalaga ang kautusan. Sabi po ni David sa Aklat ng Awit, sino ba yung mga makakapasok sa templo ng Diyos? Sino ba yung mga karapat-dapat na sumamba sa burol na sagrado? Sabi niya, ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katwiran. Ang salita ay bukal sa loob at pawang katotohanan. At ang kapwa ay hindi niya sisiraan. Di siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan. Tungkol sa kapwa ay di nagkakalat ng kasinungalingan. Yan ang matuwid na tao na maaaring makapasok sa templo ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan. Sila yung mga karapat-dapat na sumamba sa sagradong burol ng Diyos. Sila yung mga may tunay na pananampalataya sa Diyos. Sabi ni David po yan. At sa Aklat ng Roma, Kabanata 13, talata 8, sabi ni Pablo po doon, mga kapatid, kapag nag-iibigan tayo sa isa't isa, makikita sa atin yung pagmamahalan bilang magkakapatid, natupad natin ang kautusan. Hindi natin ito hinahatulan, hindi natin ito nilalabag. Bagkus, nagpapasailalim tayo sa kautusan ng Diyos. Kaya, isa sa mga kasalanan ng paghatol sa kapwa ay ang paghatol sa kautusan ng Diyos. Pag binalikan po natin yung sinasabi sa Aklat ng Mateo, mga kapatid, Kabanata 7, talata 1 hanggang 5, may binabanggit doon. Puntahan po natin. Sabi dito, huwag kayong humatol ng kayo'y di hatulan, sapagkat hatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo naman nakikita o napapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang iyong puwing sa mata, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Isa ito sa mga sermon sa bundok ng Panginoong Hesus na kanyang binanggit na hindi tayo maaaring maghatol dahil tiyak na hahatulan tayo. At ang gagamitin na ginamit nating panukat sa paghatol, yun din yung gagamitin sa ating panukat. Ganito kasi yung ipinakita ng mga na ihayag nating mga halimbawa kanina na pumula, o di kaya humatol sa Panginoong Hesus at sa kanyang mga alagad kanina. Yung mga Pariseo at sa mga tagapagturo ng kautusan. Kaya ito nabanggit ng Panginoong Hesus sa sermon sa bundok ay dahil nga mali yung paghatol nila. Maaari kasing humahatol sila batay dun sa panlabas na kalagayan ng tao, o di kaya naman humahatol sila batay dun sa mga nadagdag na tradisyon kagaya po nung paghuhugas ng kamay bago kumain. Mali yung paghatol. At sa kaibuturan ng puso ng mga Pariseo, tagapagturo ng kautusan, nandun yung galit, yung inggit, yung selos. Kasi nung mga panahon na yon, hangang-hanga yung mga tao sa Panginoong Hesus sa pagtuturo, pangangaral patungkol sa paghahari ng Diyos. At yung mga matatalinong kagaya nila na nasasaktan yung pride. Tayo yung leader ng mga Hudyo. Bakit? Sino ba yung Hesus na yan na pumapapel, umaagaw sa atensyon ng mga tao? Kaya nabanggit ng Panginoong Hesus yun. At malaking bagay din yung mga
na titirang mga 3 talata dun sa Mateo Kabanata 7, talata 1 hanggang 5, na bago pala natin matanggal yung puwing sa mata ng kapatid natin, kung gusto nating matanggal yon, kailangan mapansin natin yung malaking troso na nasa mata natin. Ibig sabihin, kung ikaw, halimbawa ako na lang po, may isang magnanakaw at magnanakaw din po ako. Gusto ko siyang maitama doon sa kanyang pagnanakaw. Pero wala akong karapatan na payuhan siya o hatulan siya, konfrontahin siya, kasi nga, isa rin akong magnanakaw. At kung hindi ko maitatama o maitutuwid, matatanggal yung trosong nasa mata ko, wala akong karapatan na pagsabihan siya o hatulan siya. Halimbawa, nung panahon ni Job, kung maalala niyo po si Job, di ba sinubok siya, lahat na wala kay Job, nagkasakit pa siyang malubha. Tapos merong mga tagapayo si Job. Imbis na tulungan si Job para maipaliwanag, maipaunawa yung nangyayari sa buhay ni Job, hindi nga nila maintindihan kung bakit sinapit ni Job yon. Pero ang kanilang hatol, si Job, kaya mo yan nararanasan dahil makasalanan ka, nagkasala ka sa Diyos. Pero ang nangyari talaga, mga kapatid, sa buhay ni Job, pinahintulutan ng Diyos yung mga pagsubok sa buhay niya kasi para maipakita na kontrolado ng Diyos ang lahat sa buhay ni Job at maparangalan ang Diyos. Sabi nga, blameless, upright si Job. Wala siyang pagdating sa pagiging tagasunod ng Diyos, matuwid siya at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero hindi naman nangangahulugan na hindi siya makasalanan. Makasalanan si Job, pero naranasan niya, pinahintulutan ng Diyos yung mga ganong pagsubok para maipakita yung pagiging soberano ng Diyos sa sangkatauhan, lalo na sa buhay ni Job. At para mapatunayan nga na si Job ay talagang matapat sa Diyos at hindi mapahiya yung Diyos kay Satanas. Kasi nais ni Satanas na sirain talaga si Job, pero hindi nanaig si Satanas bagkus nagtagumpay ang Diyos sa buhay ni Job. Kaya mahalaga po, mga kapatid, na maging maingat rin tayo sa paghatol. Maaari kasi tayong kumumpronta. Halimbawa, pagka sa loob ng pagtitipon, merong namumuong mga maling katuruan, pwede naman natin konfrontahin yun para maprotektahan, mapangalagaan yung samahan ng mga magkakapatid bilang Kristiyano. Pagka may nagkasalang kapatid, di ba, sa Mateo meron ding binabanggit na kausapin mo siya na sarilinan at kapag ka nakinig siya sa iyo, napanumbalik mo yung relasyon ninyong magkapatid. Kung hindi pa siya nakinig, magsama ka ng 2, 3 para magkaroon ng pagpapatunay na merong kagustuhan na mabago yung kapatid doon sa kanyang pagkakasala patay doon sa salita ng Diyos. Pag hindi pa nakinig, sabihin sa iglesia, at pag hindi pa nakinig sa iglesia, ituring siyang maniningil ng buwis o hindi mananampalataya. Bahagi yon ng church discipline sa church para maprotektahan ang anumang pagkasira o kalituhan, kaguluhan sa loob ng pagtitipon. Doon po, pwede tayong kumumpronta at tiyakin din natin na karapat-dapat tayo na magpayo o maipadama yung pag-ibig natin doon sa kapatid na nagkasala. Sabi ni Pablo doon sa mga taga-Galacia, kung maalala po natin yon, kung may magkasalang kapatid, kayong mga pinapangunahan ng Espiritu ang siyang magtuwid sa kanya. Pero sa paraang mahinahon. At maging maingat din kayo kasi baka kayo naman yung matukso. May tamang paghatol base dun sa mga nangyayari sa loob ng simbahan, mga kapatid. Pero ang binabanggit ni Santiago dito, yung maling paghatol sa kapwa. Yung meron kang masamang motibo, makasariling hangarin, makasariling layunin,
i-down yung tao at ikaw yung itaas dahil inggit ka sa kanya o nagsiselos ka o meron kang intensyon na makuha yung kung ano yung kinalalagyan niya. Yun yung maling paghatol sa kapwa dahil pag hinatulan natin ang ating kapwa, hahatulan na rin natin ang kautusan at kapag hinatulan natin ang kautusan, hindi na tayo tagasunod ng kautusan, kundi tayo ay tagapaghatol. Kaya sabi ni Santiago dito, kasalanan ang maling paghatol sa kapwa. Dahil ang humahatol sa kapwa ay humahatol sa kautusan ng Diyos. Hindi pa natatapos doon, mga kapatid, yung bahagi ng pagiging mapagmataas, mapagmayabang, mapagmalaki. Talata 12. Sabi ni Santiago dito, ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magparusa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Dito naman, mga kapatid, pinagdiinan ni Santiago na ang nag-iisang hukom, tagapaghatol, at pinanggalingan ng kautusan ay ang Diyos na makapangyarihan. Siya lang ang may kapangyarihang magligtas. Nasa Kanya ang buhay na walang hanggan, at magparusa, pumuksa, maghatol dun sa tao sa walang hanggang kaparusahan. Ang Diyos lang. Isa sa mga kasalanan sa maling paghatol sa kapwa po ay ang pag-agaw sa karapatan ng Diyos. Kung kanina, ang humahatol sa kapwa ay humahatol sa kautusan ng Diyos, verse 11, sa verse 12, ang humahatol sa kapwa ay umaagaw sa karapatan ng Diyos. Ano po yung karapatan ng Diyos? Ang Diyos lamang ang hukom taga-paghatol. Karapatan niya yon. Kasi siya lang yung may kapangyarihang magligtas at magparusa. Walang pwedeng umagaw noon. Walang pwedeng pumantay sa kanya sa karapatan na yon. Kundi ang Diyos lang. Nag-iisa lang. At kapag hinahatulan natin ang ating kapwa, na hinahatulan na rin natin yung kautusan, tayo na yung tagapaghatol, inaagaw na natin yung abilidad ng Diyos, karapatan ng Diyos na tagapaghatol. Tinatanggalan natin ang posisyon ng Diyos sa pagiging Diyos at inilalagay natin yung sarili natin na tayo na yung Diyos. Tayo yung nasusunod, tayo yung may batas, hindi ang Diyos. At ibinababa natin yung magagandang katangian ng Diyos na siya yung makapangyarihan, makatarungan. Lahat ng katangian ng Diyos, tinatanggalan natin at walang bisa dahil inilalagay natin sa ating mga kamay yung paghatol. Puntahan natin yung Mateo Kabanata 10, talata 28. Mateo Kabanata 10, talata 28. Ito yung panahon na kung saan ang Panginoong Hesus pumili siya ng 12 alagad, pinahayo niya para magpalaganap patungkol sa pagtuturo ng Panginoong Hesus, yung paghahari ng Diyos, at makapagpagaling ng mga may sakit, makapagpalayas ng mga demonyo doon sa mga sinasapian, at bumuhay ng patay. Binigyan ng kapangyarihan ng mga alagad ng Panginoong Hesus. At sabi niya, kabilin-bilinan niya, darating ang panahon, kakalad ka rin kayo, hahagupitin kayo, papahirapan kayo, dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Sabi ng Panginoong Hesus. Pero, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na yung mga tao na galit sa inyo, kagaya nung mga Pariseo, tagapagturo ng kautusan, mga
punong pari na galit sa Panginoong Hesus at galit sa kanyang mga alagad, maaari kayong pahirapan o patayin, pero ang mapapatay lang nila yung katawan ninyo. Yung kaluluwa ninyo, hindi nila magagalaw, hindi nila mapapatay. Ang may kakayanang pumuksa ng katawan at kaluluwa ay ang Diyos lamang sa impyerno. Siya rin ang may kapangyarihang magligtas ng kaluluwa. Sa Isaias Kabanata 33, talata 22, binanggit doon na ang Panginoong Diyos lamang natatanging nag-iisang tagapaghatol. Siya ang may hawak ng buhay at siya rin ang may hawak ng kamatayan. Walang pwedeng umagaw sa Kanya bilang Diyos, bilang tagapaghatol, bilang tagapagkaloob ng kautusan at nagmamay-ari ng kautusan at nagmamay-ari sa bawat isa sa atin. Kaya wala tayong karapatan na agawin ang titulong ito o ang posisyong ito dahil natatanging sa Diyos lamang po ito, mga kapatid. Darating din kasi ang araw ng paghuhukom na yung mga walang kabuluhang salita na ating sinabi, pwedeng mapawalang sala tayo o di kaya mahatulan tayo batay dun sa ating mga salita. Kaya mabigat yung mga salita na ginamit ni Santiago dito pagdating dun sa dila, pagsasalita, na bahagi ng pagpapatunay ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Na kung mapagpakumbaba ka at sinasabi mong may pananampalataya ka sa Diyos na totoo, buhay, tunay, dapat hindi ka naninira o hindi ka namumula, hindi ka namimintas ng iyong kapwa. Bagkus, ibigin mo siya. Kaya ang isa sa mga pwede natin gawin, mga kapatid, humingi tayo ng kapatawaran sa mga nagawa nating anumang mga paninira o pamumula, pamimintas, o di kaya naman yung mga salita na hindi naman makabuluhan na nabanggit natin dahil galit tayo doon sa isang tao o naiinggit tayo doon sa isang tao o dahil sa mga panlabas na ginagawa niya, kaanyuan niya, doon tayo nakabatay base doon sa paghatol natin. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoong Hesus, magpakumbaba tayo at lahat naman po tayo sigurado nakaranas ng paninira o nabiktima ng paninira o maling paghatol. At syempre po, mga kapatid, kailangan papasailalim tayo sa kautusan. Yung salita ng Diyos, yung sinasabi niya na ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at pag-iisip. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yan yung kautusan, yan yung salita ng Diyos na kailangan pasailalim tayo. Hindi tayo pwedeng tumaas doon kasi yun yung sinusunod natin. Kung talagang nagpapakumbaba po tayo, mga kapatid, nagpapasakop tayo sa salita ng Diyos sa kanyang kautusan. Hindi tayo yung nagmamayabang, nagmamataas, nagmamalaki na tayo yung tagapaghatol, tayo yung hukom. At bukod dyan, mga kapatid, kung naalala ninyong yung nakaraang talata, bago po ito, diba sabi ni Santiago, pasakop kayo sa Diyos, lumapit kayo sa Kanya at lalayuan kayo ng dyablo. Magpakumbaba kayo. Kasi tiyak na itataas tayo ng Panginoong Hesus kung mapagpakumbaba tayo. Pasakop tayo sa Diyos. Siya yung may karapatan, siya yung may kapangyarihan, siya yung may alam kung ano yung mangyayari sa atin sa hinaharap. Wala sa ating mga kamay kung tayo ay sabihin nating yung bang, halimbawa, ibang tao, Roman Catholic, hindi na yan maliligtas, wala nang pagkakataon niya para maligtas kasi sumasamba sa Diyos-Diyosan. Maling paghatol yung mga ganun, mga kapatid. Hindi natin alam yung pwedeng mangyari. Maaaring may mag-share ng gospel dun sa Roman Catholic at
magkaroon siya ng relasyon sa Panginoong Hesus at maligtas siya. Hindi rin natin pwedeng sabihin na pag sobrang sama na ng tao, wala nang pagkakataong mabago. Kadalasan pa nga yan yung mga ginagamit ng Diyos para yung mga kagaya ni Pablo na pumapatay, nagpapahirap doon sa mga tagasunod ng Panginoong Diyos. Ginamit sila para maparangalan din ang Diyos. Makita din yung liwanag, yung katotohanan ng tunay na pagsunod sa Diyos at tunay na pagbabago doon sa kanilang pamumuhay. Yun yung mga dapat nating gawin, mga kapatid. Mag-ingat tayo dun sa paghatol sa kapwa natin. Kung nauunahan tayo ng pansarili nating hangarin, layunin, inggit, selos, o ano pa mang mga negatibo, sama ng loob, galit, iwasan natin yun. Yung maging bahagi tayo ng chismis, dapat maging maingat po tayo doon. Kung mahal natin yung kapatid natin, hindi natin sila sisiraan. Hindi natin sila gagawa ng kasinungalingan o paparatangan ng anuman na pwedeng makasira din ng nila bilang tao at gayon din yung relasyon. Yun yung sinasabi ni Santiago dito na kung gusto ninyong maging maayos yung samahan ninyo sa pagtitipon na mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus, ipakita ninyo na nagpapakumbaba kayo, hindi kayo naninira ng inyong kapwa, hindi kayo umatol sa inyong kapwa, hindi rin kayo umatol sa kautusan, hindi kayo yung hukom, at hindi rin kayo umaagaw dun sa karapatan ng Diyos sa pagiging Diyos niya. Kasalanan ang maling paghatol sa kapwa. Pero maaari tayong kumumpronta pagdating dun sa pagka lumalaganap na yung maling turo, yung kasalanan, may tungkulin tayong mga Kristiyano na gampanan yon. Pero tiyakin din natin yung sinasabi ng aklat ng Mateo na tanggalin muna natin yung troso na nakaharang. Yung troso na nasa ating mata. Yung bago natin matanggal yung puwing ng kapatid natin, yung malaking nakaharang sa mata natin. Yun nga, yung kung magnanakaw ka, ayusin mo muna yung pagiging magnanakaw mo. Hindi ka na magnanakaw bago mo lapitan yung isang magnanakaw. Kasi yan yung sinasabi ng Panginoong Hesus na pagkaparehas bulag, yung nag-aakay bulag, yung inaakay bulag, ano mangyayari po sa kanila? Sa tatawid ng kalsada o bangin, masagasan. Ganun po yung mangyayari, mapapahamak silang parehas. Kaya kailangan merong isa na mapagpakumbaba, sumusunod sa Panginoong Diyos, sa salita niya, na aakay dun sa hindi nakakaunawa, hindi nakakakita ng katotohanan o ng liwanag na buhay. Kaya yun mga kapatid, yung dalawang talata na binabanggit ni Santiago. Bawat salita na bibitawan po natin mga kapatid, maraming beses nating pag-isipan. Kasi pagka mali, masama yung salita na yon, pag nabitawan na natin, mahirap nang bawiin. Guilty po tayo dyan, mga kapatid. Kasama din po ako doon sa guilty doon. Huwag nating hamakin ang sinuman sa atin. Minsan may mga panlalait o pamimintas. Isipin na lang natin na yung kapwa natin, pagmamayari ng Diyos yan, at may mga anghel na tumitingin din. Pag inapi yan, isang utos lang ng Diyos sa kanyang mga anghel, tutulungan yung mga inaapi. At babalingan yung mga nangaapi sa mga inaapi. Kaya mahalaga mga kapatid na isipin natin ang mga talatang ito, kasalanan ng maling paghatol sa kapwa. Kaya sabi ni Santiago dito, wag tayong hahatol sa ating kapwa dahil ang humahatol sa ating kapwa
o humahatol sa iba ay humahatol sa kautusan ng Diyos, at ang humahatol sa iba o sa ating kapwa ay umaagaw sa karapatan ng Diyos. Kaya yung huling sinabi ni Santiago dito, mga kapatid, yung huling tanong, napakatindi nito eh. Ngunit ikaw mismo, tinatanong tayo, ako, bawat isa sa atin, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Sinasabi ni Santiago dito, Diyos ka ba? Ikaw ba ay may kapangyarihang magligtas at magparusa? Ikaw ba yung pinagmulan ng kautusan? Ikaw ba ang lumikha dun sa kapwa mo o dun sa lahat ng tao ayon sa larawan ng Diyos? Ang Diyos lang, mga kapatid, ang sagot po doon. Tayo, wala tayo sa posisyon para agawin ang para sa Diyos. Salamat po sa pakikinig, mga kapatid, na nangusap sa atin yung salita ng Diyos sa Aklat ng Santiago, Kabanata 4, talata 11 hanggang 12. Itutuloy natin to sa susunod na seksyon. Ganon din, halimbawa ng pagmamalaki, pagmamataas. Nagbibigay kasi ng halimbawa si Santiago dito para makita ng kanyang sinulatan yung kahalagahan ng pagpapakumbaba. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa yaman, sagana ng iyong salita. Alam po namin na kami kailanman hindi karapat-dapat sa iyong harapan, subalit sa biyaya at habag po ninyo, kahit na kami mga makasalanan, ay malaya kaming nakakalapit sa iyo dahil sa Panginoong Jesucristo na siyang namagitan sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong katwiran, sa iyong katarungan, at sa iyong mga salita na dapat ito yung aming susundan, tutuparin. Hindi kami dapat magmataas, magmalaki sa iyong harapan. Sino ba kami para gawin iyon? Kami nilikha lamang at ikaw yung tagapaglikha sa amin. Salamat po, Panginoong Hesus, sa mga karunungang ito. Naway tulungan kami na mahalin namin ang aming kapwa, kapatid man sa pananampalataya o yung ibang hindi pa mananampalataya. Tulungan niyo po kami na maipakita namin na tunay at buhay yung pananampalataya po namin. Na hindi kami maninira ng sinuman o hahatol ng iba, maling paghatol. Pagkos, sundin namin ang iyong salita at pasakop kami sa iyong kapangyarihan, sa iyong kapamahalaan. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga kapatid na naririto at maging yung mga kapatid po namin na hindi po namin nakasama ngayon. Naway abutin niyo rin po sila ng iyong salita at ng iyong Espiritu. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.